Narito na ang unang kabanata. Ang papel sa kanyang kamay ay malamig, kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa malawak na silid na ito. Kasing lamig ng singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Marriage agreement. Nakatitik sa itaas, malinaw, at walang bahid ng kahit anong emosyon. Binasa niya ulit ang isang partikular na sugnay, ang Article 4, Section 2. The wife, Liana Reyes Alcantara, agrees to conceive and bear at least one legitimate heir for the husband, Marco Alcantara, within the first two years of the marriage. Isang kasunduan. Isang kontrata. Ito ang kabuuan ng kanyang kasal. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon, sa loob ng isang mansyon na hindi niya matawag na tahanan. Suot ang isang mamahaling seda na damit pantulog na hindi niya pinili, katabi ng isang kama na hindi niya gustong higaan. Napapikit si Liana. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Noong una niyang nalaman ang tungkol sa planong ito, umiyak siya ng umiyak sa harap ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, isang lalaking dating matipuno at laging nakangiti, pero ngayon ay tila ba pinasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga guhit sa noo nito ay lumalim, ang mga mata ay laging pagod. Anak, patawarin mo kami. Sabi nito sa kanya, ang boses ay basag. Ang kanyang ina naman ay humahagulgol sa tabi. Para ito sa pamilya natin, Liana. Para sa kinabukasan mo. Ang mga Alcantara, matutulungan nila tayo. Makakabangon tayo ulit. Ende. Ang kumpanya ng kanilang pamilya na itinayo pa ng kanyang lolo ay babagsak na, nalubog sa utang, at ang tanging salbabida na inihagis sa kanila, ang kapalit, siya, ang kaisa-isahan nilang anak na babae, ang kanyang kamay sa kasal, isinakripisyo niya ang lahat. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga pangarap, pati na ang liham mula sa isang universidad sa Florence, Italy, isang scholarship para sa kanyang sining, na ngayon ay nakatago na lang sa ilalim ng mga luma niyang gamit. Isang paalala ng buhay na tinalikuran niya. Ngayon, ang tanging niyang hawak ay ang kontratang ito. Ang kanyang misyon, ang pinto ay marahang bumukas. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang presensya pa lang ni Marco Alcantara ay sapat na para baguhin ang hangin sa buong silid. Tila ba mas lalong lumamig, mas naging formal. Narinig niya ang kanyang mga yabag sa makapal na carpet. Tumigil ito sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang si Liana. Tapos mo na bang basahin? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay malalim at kontrolado. Walang init, walang lambing. Parang boses ng isang CEO sa isang board meeting. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Marco Alcantara ay matangkad. Nakatayo ng tuwid sa suot nitong itim na business pants at puting t-shirt. Kahit sa simpleng kasuotan, bakas ang awtoridad sa kanyang tindig. Ang kanyang mukha ay gwapo sa paraan na nakakatakot. Matalas na panga, seryosong mga mata, at isang bibig na tila hindi marunong ngumiti. Tinangwan lang siya ni Liana bilang sagot. Naglakad ito papunta sa isang mesa sa gilid at may kinuha mula sa wallet nito, isang itim na credit card. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kontrata. Walang limit iyan, sabi niya. Hindi nakatingin sa kanya. Ang tingin nito ay nasa malayo, sa bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Bilhin mo ang lahat ng kailangan mo. Damit, sapatos, alahas. May driver na maghihintay sa iyo araw-araw. Sabihin mo lang kung saan mo gustong pumunta. Napatingin si Liana sa card.
Isang pirasong plastik. Ito ba ang presyo niya? May mga patakaran sa bahay na ito, Liana. Pagpapatuloy ni Marco, na tila nagbibigay ng briefing sa isang bagong empleyado. Una, pribado ang aking opisina. Huwag kang papasok doon nang walang pahintulot. Pangalawa, may mga business dinner akong kailangan mong samahan. Ipapaalam sa iyo ng aking secretary ang schedule. At pangatlo, tumigil ito at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at hindi mabasa. Huwag mong asahan ang anumang bagay mula sa akin na wala sa kontratang iyan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, pero hindi niya ito ipinakita. Itinago niya ito sa likod ng isang blankong ekspresyon. Tumango ulit siya. Tila nasiyahan si Marco sa kanyang simpleng sagot. Kumuha ito ng unan at kumot mula sa cabinet. Dito ako matutulog sa sofa, sabi nito. Kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ang kasambahay. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at humiga sa mahabang sofa na nasa paanan ng kama. Walang good night. Walang kahit anong pahiwatig na sila ay bagong kasal. Para lang silang dalawang estranghero na napilitang magsama sa iisang kwarto. Naiwan si Liana na nakatayo. Yakap ang sarili. Pinatay ni Marco ang ilaw sa kanyang tabi at tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsilbing ilaw sa silid. Dahan-dahan, lumapit si Liana sa bintana. Mula dito, tanaw niya ang walang katapusang dagat ng mga ilaw. Ang syudad ay buhay na buhay, puno ng mga pangarap at mga kwento, pero para sa kanya, ang mga ilaw na iyon ay tila mga rehas ng isang gintong hawla. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. May singsing sa daliri, asawa ng isang bilyonaryo. Isang babaeng bilanggo. Ngunit sa likod ng lungkot, isang maliit na ningas ang nagsimulang sumiklab sa kanyang puso. Isang determinasyon. Isang taon, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan kong magbuntis sa lalong madaling panahon. Isang anak. Pagkatapos nito, napahawak siya sa kanyang tiyan. Pagkatapos nito, malaya na ako. Lumipas ang 2 buwan. 2 buwan ng katahimikan. 2 buwan ng mga umagang magkaiba sila ng oras ng gising at mga gabing natutulog sa magkaibang higaan sa iisang silid. Ang buhay ni Liana ay naging isang walang kulay na rutina. Gigising siya, kakain mag-isa, at magkukulong sa isang silid na ginawa niyang munting art studio. Si Marco ay laging wala, laging abala sa kumpanya. Ang tanging interaksyon nila ay ang mga pilit na ngiti at usapan sa harap ng kanilang mga pamilya o sa mga business dinner kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng perpektong asawa. Ngunit ngayong umaga, may naiba. Isang pamilyar na pakiramdam ang gumising sa kanya. Isang pag-aalburoto sa kanyang sikmura. Mabilis siyang bumangon at tumakbo papasok sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Nang matapos, napahawak siya sa lababo, habol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin maputla, na may butil-butil ng pawis sa kanyang noo. Ilang araw na niyang nararamdaman ito. Ilang araw na siyang nahihilo. Ilang araw nang huli ang kanyang buwanang dalaw. May takot, ngunit mayroon ding pag-asa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng lababo. Nandoon ang isang maliit na kahon na binili niya palihim noong 1 linggo. Isang pregnancy test. Sinunod niya ang mga instruksyon sa kahon. Ang bawat galaw ay mabagal at puno ng kaba. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng marmol na countertop. Sabi sa kahon, maghintay ng 3 minuto. Yun na yata ang pinakamahabang 3 minuto sa buong buhay niya.
Hindi siya umupo. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa bagay na iyon, na tila ba ang buong kinabukasan niya ay nakasalalay sa lilitaw na mga linya. Unti-unti, isang linya ang lumitaw. Malinaw, kulay rosas. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng lababo. Ang kanyang puso ay bumibilis. At pagkatapos, isang segundo lang ang lumipas. Isa pang linya ang dahan-dahang nabuo sa tabi nito. Dalawang linya. Positibo. Napatingin si Liana sa dalawang pulang guhit. Hindi siya makapaniwala. Isang halo ng matinding takot at kakaibang ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagsisimula na ang unang hakbang sa kanyang plano. Ang unang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit habang nakatitig siya sa resulta, isang malamig na agos ng katotohanan ang bumuhos sa kanya. Ito na rin ang simula ng isang buhay na nakatali sa lalaking natutulog sa labas ng banyong ito. Isang buhay na hindi na kailanman magiging kanya lamang. Narito na ang ikalawang kabanata. Mariing pinindot ni Marco ang end call sa kanyang cellphone at ibinalik ito sa bulsa ng kanyang coat ng may pagkainis. Kahit nasa loob ng kanyang dekalidad na sasakyan, rinig na rinig niya ang ingay ng trapiko sa EDSA. Isang napakalaking abala. Iyon ang tanging salita sa kanyang isipan. Mayroon siyang 3 board meetings ngayong araw. Isang mahalagang lunch meeting kasama ang mga foreign investors at isang bundok ng mga dokumento na naghihintay ng kanyang pirma. Pero heto siya ngayon, papunta sa isang clinic sa Makati. Isang bagay na wala sa kanyang karaniwang schedule. Napatingin siya sa babaeng tahimik na nakaupo sa passenger seat. Si Liana. Sa loob ng 2 buwan, naging parang multo si Liana sa kanyang sariling bahay. Tahimik, hindi reklamador. Ginagawa ang lahat ng inaasahan sa kanya nang walang tanong. Sa isang banda, iyon ang gusto ni Marco. Walang drama, walang komplikasyon. Isang kasunduan na tumatakbo ayon sa plano. Pero ang katahimikan nito minsan ay nakakairita. Para siyang isang magandang porselana na palamuti sa bahay nariyan lang. Maganda tingnan, pero walang buhay. Okay ka lang? Tanong niya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil iyon ang tamang itanong, obligasyon. Bahagyang nagulat si Liana sa kanyang boses. Lumingon ito sa kanya at nakita ni Marco ang pamumutla sa mukha nito. Tumango lang ito. Okay lang ako. Medyo nahihilo lang. Hindi na sumagot si Marco. Ibinalik niya ang tingin sa daan. Naalala niya ang isa pang babae. Si Isabela. Si Isabela ay kabaligtaran ni Liana. Maingay, puno ng buhay, at laging may gustong patunayan. Minahal niya ang enerhiya nito hanggang sa ang enerhiyang iyon din ang sumunog sa kanya. Iniwan siya nito para sa isang mas mayaman, mas makapangyarihang lalaki. Ang sakit ng pagkakanulo na iyon ang nagtayo ng mga pader sa paligid ng puso ni Marco. Ang kasal niya kay Liana ay isang paraan para masigurong hindi na iyon mauulit. Isang kasal na walang pag-ibig ay isang kasal na walang sakit, isang kontrata, isang transaksyon, at ang check-up na ito ay bahagi ng transaksyong iyon. Tinitiyak niya lang na ang investment ay nasa mabuting kalagayan. Nang makarating sila sa klinik ng isang kilalang obstetrician, agad silang inasikaso. Ang pangalang Alcantara ay may bigat na kayang magbukas ng anumang pinto. Sa loob ng waiting area, habang si Liana ay kinakausap ng isang nurse, hindi mapakali si Marco. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo. 10 minuto na silang naririto. 10 minutong nasasayang. Dapat ay nasa opisina na siya ngayon. Pinapatakbo ang kanyang imperyo. Sir Marco, Ma'am Liana, dito po tayo, sabi ng nurse. Iginaya sila sa isang pribadong silid. Sa loob, naroon na ang doktor. Isang may edad na lalaking may mabait na ngiti, si Dr. Santos. Mr. and Mrs. Alcantara, good morning. It's a pleasure to finally meet you. Bati nito. Tumango lang si Marco.
Si Liana ang sumagot ng mahina. Good morning din po, Doc. Sige, Liana. Humiga ka na rito. Sabi ng doktor, itinuro ang examining bed. Magsasagawa lang tayo ng isang quick ultrasound para makumpirma ang lahat at makita kung gaano nakalaki ang baby. Habang tinutulungan ng nurse si Liana, nanatili si Marco na nakatayo malapit sa pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Pinapanood niya ang lahat na tila isang business presentation na kailangan niyang pagtiisan. Ang puting silid, ang mga makina, ang amoy ng antiseptiko lahat ay sterile at walang personal na kahulugan para sa kanya. Ito ay isang proseso, isang kinakailangang hakbang sa katuparan ng kanilang kontrata. Nilagyan ng doktor ng malamig na gel ang tiyan ni Liana. Bahagya itong napaigtad sa lamig. Pagkatapos ay idinikit ng doktor ang isang maliit na aparato, ang transducer, at iginalaw-galaw ito. Sa isang monitor sa gilid, isang imahe na kulay itim at puti ang lumitaw. Para kay Marco, isa lang itong malabong hugis na walang partikular na anyo. Okay, let's see, sabi ni Dr. Santos. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Ayan! Ayan na siya. May itinuro ang doktor sa screen. Isang maliit na tuldok na kumukurap-kurap. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa tahimik na silid. Whoosh, whoosh, whoosh. Isang malakas at mabilis na tunog. Isang tibok ng puso. Hindi inaasahan ni Marco ang epekto nito sa kanya. Ang tunog na iyon ay totoo. Hindi ito isang sugnay sa kontrata o isang ideya lang. Ito ay isang buhay, isang tunay na tibok ng puso. Napatingin siya kay Liana. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata nito habang nakatitig sa screen. May isang butil ng luha na namuo sa gilid ng mata nito na mabilis nitong pinunasan. Ibinalik ni Marco ang tingin sa screen. Isang hindi pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. This is part of the deal, paalala niya sa sarili. Nothing more. Biglang tumahimik si Dr. Santos. Ang kanyang magaan na ngiti kanina ay nawala. Napalitan ito ng isang seryosong konsentrasyon. Mas idiniin niya ang transducer at iginalaw ito sa ibang bahagi ng tiyan ni Liana. Kumunot ang noo ng doktor. Ang pagbabago sa kilos ng doktor ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Marco. Ang pagkainip na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng kaba. May problema ba? Is there a problem, doctor? Tanong ni Marco. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi agad sumagot ang doktor. Muli niyang inadjust ang mga settings sa makina. Tumingin siya ulit sa screen, tapos ay tumingin kay Marco. Tapos pabalik ulit sa screen. Sandali lang, Mr. Alcantara. Sabi nito, ang boses ay seryoso. May tinitingnan lang ako. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Ang tanging maririnig lang ay ang mabilis na tibok ng puso mula sa speaker. Tumingin si Marco kay Liana at nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha nito. Doc, ano po iyon? Ayos lang po ba ang baby ko? Tanong ni Liana. Ang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Dr. Santos. Binitiwan niya ang transducer at humarap sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ekspresyon na hindi pa nakita ni Marco kailanman sa isang doktor. Isang halo ng pagkamangha at lubos na pagkabigla. Mrs. Alcantara, ang baby ninyo ay malusog? Panimula ng doktor. Sa katunayan napakalusog. Itinuro niyang muli ang screen. Ito ang isang tibok ng puso. Pagkatapos ay iginalaw niya ang cursor sa ibang bahagi ng malabong imahe. At ito, isa pa. Napatingin si Marco sa screen. Kambal ba? Ang ideya ay sumagi sa kanyang isipan. Doble ang gulo, pero kaya pa ring i-manage. Teka, sabi ng doktor, na tila kinukumbinsi ang sarili.
Iginagalaw niya ulit ang cursor. 1, 2, 3, 4. Ang bawat bilang ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ano ang sinasabi ng doktor na ito? Nagbibiro ba siya? Ang mukha ni Liana ay puno ng pagkalito. 4 po. Ngumiti si Dr. Santos, isang ngiting hindi makapaniwala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang mga salitang lumabas ay sumabog na parang isang bomba sa loob ng silid. Mr. and Mrs. Alcantara. Hindi lang isa, kundi 6. Huminto ang mundo ni Marco. 6 na tibok ng puso ang naririnig ko. Natahimik ang lahat. Kahit ang mabilis na tunog mula sa speaker ay tila biglang naglaho. 6? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco. Hindi. Imposible. Isang pagkakamali. Ang plano niya ay simple. Isang anak, isang tagapagmana. Pagkatapos, hiwalayan, kalayaan. Pero 6? Paano nangyari ang 6? Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa doktor papunta sa babaeng nakahiga sa kama. Nakita niya si Liana na nakatingin din sa kanya. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan na. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila nagtinginan ng may lamig o distansya. Ang nakita niya sa mga mata ni Liana ay ang eksaktong refleksyon ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. Isang dalisay, hindi mapapantayang nag-uumapaw na pagkagulat at sindak. Ang kanilang maingat na binalangkas na kontrata, ang kanilang mga pansariling plano para sa kalayaan, lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap dahil sa 6 na maliliit, hindi pa nakikitang mga tibok ng puso. Narito na ang 3 kabanata. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang karaniwang lamig na namamagitan sa kanila, ang lamig ng distansya at formalidad. Iba ito. Ito ay isang katahimikang mabigat, siksik sa mga salitang hindi masabi, puno ng pagkabigla na pareho nilang nararamdaman. Nakatitig lang si Liana sa labas ng bintana. Ngunit hindi niya talaga nakikita ang mga gusali at sasakyang kanilang nadadaanan. Ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay ang 6 na maliliit na kumukurap-kurap na tuldok sa monitor. 6. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak, isang sirang plaka na walang katapusan. Ang kanyang maingat na binuong plano, isang anak, isang taon, pagkatapos ay kalayaan, ay hindi lang nasira, ito ay dinurog, pinulbos, at ginawang abo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ay para sa pagpinta, sa paghawak ng brush, sa paglikha ng sining. Paano hahawak ang mga kamay na ito ng 6 na sanggol nang sabay-sabay? Sinulyapan niya si Marco. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat ay bahagyang lumilitaw. Ang panga nito ay matigas. Ang tingin ay diretso sa daan. Ang lalaking laging may kontrol sa lahat ng bagay, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multi-bilyong pisong kumpanya, ay mukha na ngayong isang taong nawalan ng mapa sa gitna ng isang hindi pamilyar na lugar. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Liana na hindi lang siya ang nag-iisa sa pagkalunod na ito. Pareho silang nalulunod. Pagdating sa bahay, walang nagsalita. Dumiretso si Marco sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Si Liana naman ay umakyat sa kanilang silid. Ang mga paa ay tila may pabigat. Ang unang tawag ay ginawa nila sa mga magulang ni Liana. Nang marinig ng kanyang ina ang balita, isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang basag na boses ang nagsalita. 6? Liana? Anak? Sigurado ba sila? Kaya ba ng katawan mo yan? Ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina ay parang isang kutsilyong sumaksak sa puso ni Liana. Hindi ito tuwa, hindi pagkamangha, kundi purong takot para sa kaligtasan niya. Narinig niya ang kanyang ama sa background.
Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Diyos ko po. Liana, mag-iingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Sila ang nagtulak sa kanya sa kasal na ito, ngunit alam niyang hindi nila kailanman ginusto na mapahamak siya ng ganito. Ang pangalawang tawag ay sa pamilya Alcantara, at ang reaksyon nila ay isang ganap na kabaligtaran. Anim? Anim na po? Ang boses ng ina ni Marco sa speakerphone ay mataginting, puno ng hindi maitagong tuwa. Marco, anong klasing biyaya iyan? 6 na tagapagmana ng apelyidong Alcantara. Kailangan nating magpasalamat. Magpa-cater tayo. Magdiwang, nakikita ni Liana si Marco na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang telepono. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit nakita ni Liana ang pagtiim ng kanyang panga. Para sa mga Alcantara, ito ay isang tagumpay, isang patunay ng kanilang lakas at yaman. 6 na bagong miyembro para sa kanilang dinastiya. Hindi nila tinanong kung kumusta si Liana. Hindi nila tinanong kung kaya ba niya. Nang matapos ang tawag, naiwan silang dalawa ulit sa katahimikan. Pakiramdam ni Liana, isa lang siyang sisidlan. Isang vessel na nagdadala ng mahahalagang ari-arian ng pamilya Alcantara. Sa mga sumunod na araw, nagkulong si Liana sa kanyang silid. Ang kanyang munting art studio ay naging isang lungga ng takot. Sa kanyang laptop, ang dating mga larawan ng sining at mga museo ay napalitan ng mga medical websites. Sextuplet pregnancy risks, complications of high-order multiple births, gestational diabetes, preeclampsia, anemia, forced bed rest for several months, high chance of premature birth, Daud Haddad, mandatory cesarean section. Ang bawat salita ay nagdagdag sa bigat na kanyang nararamdaman. Ang mga pangarap niyang kalayaan ay napalitan ng mga bangungot tungkol sa mga panganib sa kanyang kalusugan at sa buhay ng 6 na nilalang sa loob niya. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng isang article tungkol sa selective reduction, isang konsepto na nagpaduwal sa kanya bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Marco at kasunod niya ay 2 lalaking nakapormal na kasuotan, may dalang mga blueprint at measuring tape. Sino sila? Tanong ni Liana, isinara ang kanyang laptop. Mga arkitekto, sagot ni Marco. Ang boses ay direkta at businesslike. Titingnan nila ang buong west wing ng bahay. Kailangan nating simulan ang renovation sa lalong madaling panahon. Napatayo si Liana. Renovation? Oo, sabi ni Marco, na tila nagpapaliwanag ng isang business plan. Kailangan nating i-convert ang buong palapag na iyon. Isang malaking nursery, 6 na crib, isang changing station, isang hiwalay na silid para sa mga yaya. Kailangan din nating i-soundproof ang mga pader. This is a major logistical challenge. Logistical challenge. Ang salitang iyon ay tumama kay Liana na parang isang sampal. Sa loob ng ilang araw, ang tanging iniisip niya ay kung paano siya at ang mga anak niya ay mabubuhay. Ang tanging nararamdaman niya ay takot. At heto si Marco, tinatrato ang lahat na parang isang proyekto sa konstruksyon. Sandali, sabi ni Liana. Ang boses niya ay nagsimulang manginig sa pinaghalong galit at sakit. Pwede bang lumabas muna kayo? Sabi niya sa mga arkitekto. Nagkatinginan ang 2 lalaki pagkatapos ay tumingin kay Marco. Tumango si Marco sa kanila. Agad silang lumabas at isinara ang pinto. Nang sila na lang 2 ang natira, hinarap ni Liana si Marco. Logistical challenge? Sigaw niya. Ang unang beses na tinaasan niya ito ng boses. Iyon lang ba ang tingin mo rito, Marco? Isang proyekto? Isang problema sa logistics na kailangan mong ayusin? Nagulat si Marco sa kanyang pagsabog. Kumunot ang noo nito. I'm being practical, Liana. Kailangan nating maging handa. 6 sila. Hindi ito biro. Alam ko! Halos mapasigaw si Liana.
Sa tingin mo ba hindi ko alam? Ako ang nagdadala sa kanila. Ako ang nakakaramdam. Ako ang nagbabasa tungkol sa lahat ng panganib na pwedeng mangyari sa akin. Bari, are, inamare. Ang mga luha na pinigilan niya sa loob ng maraming araw ay nagsimula ng bumagsak. Hindi mo man lang ba ako tinanong? Hindi mo man lang ba inisip kung anong nararamdaman ko? Dumating ka na lang dito kasama ang mga arkitekto mo na para bang isa lang itong bagong building na ipapatayo mo. Natahimik si Marco. Tila hindi niya alam kung anong sasabihin. Para siyang isang makina na biglang nakatagpo ng isang problemang hindi kayang kalkulahin ng kanyang logic. Natatakot ako, pag-amin ni Liana. Ang boses ay basag na. Natatakot ako, Marco. At ang tanging nakikita mo lang ay isang problema na kailangan ng solusyon galing sa pera mo. Humakbang siya palapit. Hinampas ang dibdib nito ng kanyang mga kamao. Walang lakas, puro emosyon. Hindi ako isang proyekto, tao ako. At natatakot ako. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga pulsuhan para pigilan siya. Liana, stop it. Hindi. Biena. Oledo. Biena. Biena. Naragzaan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa gitna ng kanyang mga hikbi at sigaw, isang matinding kirot ang biglang pumilipit sa kanyang tiyan. Napahinto si Liana. Ang kanyang galit ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang mas malalim, mas masahol na pakiramdam. Purong takot. Nabitawan niya ang pagkakakapit sa damit ni Marco at napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Napatingin siya kay Marco. Hindi makapagsalita. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng sakit. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng alarma. Liana? Isang salita lang ang nasabi niya. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, sa gitna ng kaguluhan, isang bagong takot ang isinilang. Ang takot na baka sa isang iglap, ang anim na dahilan ng kanilang problema ay bigla na lang mawala. Narito na ang ika-4 na kabanata. Strict bed rest for at least 2 weeks. Mrs. Alcantara. Walang stress. Walang masyadong galaw. We were lucky this time. It was just a scare. Let's not risk it again. Ang mga salita ni Dr. Santos ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco habang pinagmamasdan niya si Liana na nakahiga sa kanilang kama. Pagkatapos ng ilang oras sa ospital, pinayagan na silang umuwi. Ang diagnosis, Braxton Hicks contractions, pinalala ng matinding stress. Hindi ito totoong labor, ngunit isang malinaw na babala, isang senyales na ang sinapupunan ni Liana ay isang marupok na sisidlan na kailangan ng ibayong pag-iingat. Naging personal na misyon ni Marco ang pagsunod sa utos ng doktor. Hindi dahil sa anumang romantikong dahilan iyon ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Ito ay pragmatismo. Ang kalusugan ni Liana ay direktang nakatali sa kalusugan ng 6 na tagapagmana ng Alcantara. Ang pag-aalaga sa kanya ay pag-aalaga sa kanyang investment. Kaya naman, sa sumunod na mga araw, ang routine ni Marco ay nagbago. Umuuwi siya ng mas maaga mula sa opisina. Siya mismo ang nag-aakyat ng pagkain ni Liana sa kwarto. Kinakausap niya ang mga kasambahay para siguraduhing lahat ng kailangan nito ay natutugunan. Isang hapon, naabutan niya itong nakatingin lang sa bintana. May lungkot sa mga mata. Inilapag niya ang tray ng pagkain sa tabi nito. "Kumain ka na?" sabi niya. Tumango lang si Liana, ngunit hindi gumalaw. Napansin ni Marco ang isang platito ng hiniwang mansanas sa gilid. Hindi pa rin nagagalaw mula kaninang umaga. "Bakit hindi mo kinain to?" "Wala akong gana." Mahinang sagot ni Liana. Kumunot ang noo ni Marco. "Kailangan mong kumain. Para sa kanila." Kumuha siya ng isang piraso ng mansanas at inabot ito kay Liana. Umiling ito. Sa isang iglap ng inis, kumuha si Marco ng upuan at naupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kutsilyo.
at nagsimulang magbalat ng isa pang mansanas ang kanyang mga kamay. Nasanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak sa mga presentasyon, ay naging labis na malamya. Ang balat ng mansanas ay napuputol-putol. Ang hiwa ay hindi pantay. Ilang beses niyang muntik masugatan ang sarili. Para siyang isang baguhan na sumusubok sa isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Hindi mo kailangang gawin yan. And the doctor said you need nutrients. Mariing sabi ni Marco. Nakatuon pa rin sa kanyang ginagawa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakikibaka, naiabot niya kay Liana ang isang hindi perpektong binalatan na mansanas. Nag-alinlangan si Liana, ngunit kinuha rin ito at nagsimulang kumain. Habang pinapanood niya ito, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang lumitaw sa dibdib ni Marco. Hindi ito tagumpay. Hindi rin kasiyahan. Ito ay isang kakaibang uri ng katahimikan. Dahil sa sapilitang pamamahinga ni Liana, mas marami siyang oras na nakikita ito. At sa mga oras na iyon, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi niya napapansin noon. Isang araw, pumasok siya sa silid at naabutan niya itong may hawak na sketchpad at lapis. Ang kanyang kamay ay mabilis at siguradong gumagalaw sa ibabaw ng papel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng matinding konsentrasyon, ng passion. Hindi siya napansin ni Liana. Tahimik na lumapit si Marco sa likuran nito at sumilip. Sa papel, nakaguhit ang imahe ng 6 na maliliit na sisiw, nagsisiksikan sa iisang pugad. Ang mga bibig ay nakabukas, naghihintay sa kanilang ina. Ang bawat guhit ay puno ng buhay at emosyon. Namangha si Marco. Alam niyang artist si Liana, base sa background check na ginawa niya bago ang kasal. Ngunit ito ang unang beses na nakita niya ang pruweba. Hindi lang siya marunong gumuhit, magaling siya. May talento siya na hindi maikakaila. Ang babaeng akala niya ay isang blankong canvas, ay mayroon palang isang buong mundo sa loob niya. Isang mundong nililikha niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Gabi na. Tapos na ang hapunan. Si Liana ay nagbabasa ng libro sa kama, habang si Marco ay nasa sofa. Tinatapos ang ilang trabaho sa kanyang laptop, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon na itong bahid ng komportableng pananahimik, biglang napaigtad si Liana at napahawak sa kanyang tiyan. Agad na naging alerto si Marco. Anong problema? Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Liana. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Gumagalaw sila. Napatingin si Marco sa tiyan nito, na ngayon ay medyo umuumbok na. Malakas, dagdag ni Liana. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Nagkaroon ng isang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit may isang puwersa, isang kuryosidad na hindi niya mapigilan ang nagtulak sa kanya na tumayo at lumapit. Nagtanong si Liana, na tila nabasa ang kanyang nasa isip. Gusto mong maramdaman? Tumango si Marco, hindi makapagsalita. Dahan-dahan, itinuro ni Liana kung saan niya dapat ilagay ang kanyang kamay. Nag-aalangan, idinikit ni Marco ang kanyang palad sa tela ng damit pantulog ni Liana. Naramdaman niya ang init ng balat nito at ang bahagyang tigas ng tiyan nito. Naghintay siya. Sa una, walang nangyari. Akala niya ay tapos na. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang mahinang tapik mula sa loob, parang isang sikretong pagbati. Sinundan pa ng isa, mas malakas. At isa pa, napasinghap si Marco. Ito ay totoo. Higit pa sa tunog sa ultrasound. Higit pa sa mga imahe sa screen. Ito ay isang aktwal, pisikal na sensasyon ng buhay. Ang kanyang mga anak, gumagalaw sa ilalim ng kanyang palad.
Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanya. Isang koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang kontrata. Sa sandaling iyon, hindi siya CEO, hindi siya isang bilyonaryo. Isa lang siyang ama na nararamdaman ang kanyang mga anak sa unang pagkakataon. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nagtama ang kanilang mga mata ni Liana. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagkamangha na kanyang nararamdaman. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang si Mrs. Alcantara, hindi bilang ang ina ng kanyang mga tagapagmana, kundi bilang si Liana. Dahil sa utos ng doktor na bawasan ang stress, napagpasyahan ni Marco na tumulong sa pag-aayos ng mga gamit sa silid. May isang malaking kahon sa sulok na puno ng mga lumang gamit ni Liana mula sa dati nitong bahay. "I should organize this," sabi niya, para lumuwag ang espasyo, ang gara. Habang inaayos niya ang mga libro at mga lumang damit, isang sobre ang nahulog mula sa isang makapal na libro. Kulay krema ito, may selyo ng isang unibersidad na pamilyar sa kanya. Pinulot niya ito. Binasa ang nakasulat sa labas. Accademia di Belle Arti di Firenze. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang formal na liham nakasulat sa Ingles. "Dear Miss Liana Reyes, it is with great pleasure that we offer you a full scholarship for the Master of Arts in Painting program. This is in recognition of your exceptional talent and potential." Binasa niya ang buong liham. Ang petsa, 3 linggo, bago ang kanilang kasal. Isang malamig na pakiramdam ang biglang pumalit sa init na naramdaman niya kanina. Florence. Isang full scholarship. Ang pangarap ng bawat artist at tinalikuran ito ni Liana. Para saan? Para pakasalan siya, para sa pera ng kanyang pamilya. Ang lahat ng dahan-dahang nabubuong magagandang imahe ni Liana sa kanyang isipan, ang babaeng matiisin, ang talentadong artist, ang ina ng kanyang mga anak ay biglang nabahira ng duda. Ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga luha, totoo ba ang mga iyon? O bahagi lang ng isang napakagaling na pag-arte? Ang sakripisyo ba nito ay tunay? O isang kalkuladong hakbang para makuha ang isang buhay na mas maginhawa kaysa sa pagiging isang mahirap na artist sa Italia? Ang mga pader na nagsimulang bumagsak sa paligid ng kanyang puso ay muling tumaas, mas mataas, at mas matibay kaysa dati. Ang multo ni Isabela at ng kanyang pagkakanulo ay muling bumalik. Hating gabi na, mahimbing na natutulog si Liana. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na umuumbok na tila binabantayan ang mga kayamanan sa loob. Nakatayo si Marco sa paanan ng kama, hawak ang malamig na papel ng liham. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Liana. Mukha itong isang anghel. Ngunit ang mga demonyo ng pagdududa ay nagsasayawan na sa isipan ni Marco. Ang babaeng ito ba ay isang martir na nagsakripisyo ng kanyang pangarap para sa pamilya? O isa siyang oportunista na pumili ng gintong hawla kaysa sa kalayaan? Tinitigan niya ito at isang malamig na tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na sumisira sa lahat ng namuong koneksyon sa pagitan nila. Kasama ba sa plano mo ang iwan kaming lahat para sa pangarap mo kung sakaling hindi ka nabuntis ng 6? Narito na. Ang 5 kabanata, ang unang kirot ay dumating na parang isang kidlat. Biglaan, matalas, at hindi mapagkakamalian. 2:00 pa lang ng madaling araw. Tulog ang buong bahay, pati na si Marco sa kanyang sofa. Napahawak si Liana sa kanyang malaking-malaki ng tiyan. Napasinghap siya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. 32 linggo. Masyado pang maaga. Sinubukan niyang huminahon. Baka isa lang itong mas malakas na Braxton Hicks, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, dumating ulit ito. Mas matindi, mas mahaba. Kasabay nito,
Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Marco, ang kanyang sigaw ay puno ng panik. Sa isang iglap, nagising si Marco. Tumalon ito mula sa sofa. Ang mga mata ay agad na alerto. Anong nangyayari? Tanong nito. Lumapit sa kanya. Oras na yata, sabi ni Liana. Nanginginig ang boses. Marco, masyado pang maaga. Nada. Wala nang tanong na sumunod. Ang dating kalmadong CEO ay naging isang taong kumikilos ng may desperadong bilis. Binuhat siya nito sa unang pagkakataon at maingat, ngunit mabilis na ibinaba sa hagdanan. Sa loob ng ilang minuto, nasa loob na sila ng sasakyan. Ang makina ay umuungol habang humaharurot sila sa tahimik na mga kalsada ng gabi. Ang bawat paghilab ay parang isang alon na nagbabantang lunurin siya. Napapapikit siya ng mariin, kinakagat ang kanyang labi para hindi mapasigaw. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay hindi malambing, ngunit matatag. Isang angkla sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. At sa sandaling iyon lang ang kailangan ni Liana. Pagdating sa ospital, ang lahat ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Isang team ng mga doktor at nurse ang sumalubong sa kanila. Itinakbo siya sa emergency room. Ang mga ilaw sa kisame ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Rinig niya ang mga boses na nag-uutos, mga terminong medikal na hindi niya maintindihan. We need to perform an emergency CS. Sigaw ng isang doktor. The babies are in distress. Takot. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Isang dalisay na takot para sa 6 na maliliit na buhay sa loob niya. Nang ihanda siya para sa operasyon, isang nurse ang humarang kay Marco. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Umiling si Liana. Hinahanap ang kamay nito. Huwag, Marco. Huwag mo akong iwan. That. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Marco. Ang kanyang business-like na ekspresyon ay nawala, napalitan ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Liana dati. Tumingin siya sa doktor. I'm her husband. I'm not leaving her. Hindi na nakipagtalo ang doktor. Sa loob ng operating room, ang lahat ay malamig at kulay berde. Ang tanging nakikita ni Liana ay ang kisame, ang mga nakakasilaw na ilaw at ang mukha ni Marco sa tabi niya, nakasuot ng surgical mask at cap. Hinawakan nito ang kanyang kamay. I'm here, Liana. Nandito lang ako. Pagkatapos ay naramdaman niya ang turok ng anesthesia. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mamamanhid, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling gising. Okay, we're starting, sabi ng doktor, at nagsimula ang paghihintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang nagsalita. First one is out, a boy! Isang sandali ng katahimikan. Napigil ni Liana ang kanyang hininga. At pagkatapos, isang mahinang iyak, manipis, parang huni ng isang ibon. Ngunit ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Napaluha si Liana. Narinig mo ba yon, Marco? Tumango si Marco. Ang mga mata nito sa ibabaw ng maskara ay nakatutok sa team ng mga doktor. Second one is coming. Another boy. Isa pang iyak. Kasing hina ng nauna. Third one, it's a girl. Isa pang iyak. Ang operating room ay napuno ng sunod-sunod na anunsyo at ng mga mahihinang iyak, isang koro ng bagong buhay. Fourth, a boy. Fifth, another girl. Last one, boy. Sa bawat iyak, isang bahagi ng bigat sa dibdib ni Liana ang nababawasan. 6. Lahat sila ay nandito na. Ligtas. Ngunit ang kanyang lakas ay unti-unti ring nauubos. Ang kanyang mga talukap ay bumibigat. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman
ay ang mga mata ni Marco nakatingin sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, nasa isang pribadong recovery room na siya. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Marco na nakaupo sa isang silya sa tabi niya, mukhang hindi natulog. Ang mga anak ko? Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang lalamunan ay tuyo. Tumayo si Marco. They are safe. They are in the NICU. Hinahantay kanila. Hindi nagtagal, nakaupo na si Liana sa isang wheelchair. Itinutulak ni Marco papunta sa neonatal intensive care unit. At doon, nakita niya sila, 6 na maliliit na incubator. Nakalinya na parang mga sundalo. Sa loob ng bawat isa, isang napakaliit, napakarupok na sanggol. Ang kanilang mga balat ay mamula-mula. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga maliliit na wire na nakakonekta sa mga makinang kumukurap-kurap at tumutunog. Napaluha si Liana habang tinitingnan ang bawat isa. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga anghel, napakatotoo nila. Lumapit siya sa unang incubator. Isang maliit na batang lalaki. Hinaplos niya ang salamin. "Hi, baby." Tumingin siya kay Marco na nakatayo sa tabi niya. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat. "May mga pangalan na ako para sa kanila." Tumango si Marco. "Ano ang mga iyon?" Itinuro ni Liana ang unang sanggol. Siya si Miguel, ang panganay. Tumingin siya sa pangalawa. At siya si Samuel. Naglakad si Marco papunta sa pangatlong incubator. Pinagmasdan niya ang maliit na mukha sa loob. "This one. He looks like a Leo. Day. Aya." Napangiti si Liana sa gitna ng kanyang mga luha. "Leo, maganda yon." Itinuro niya ang pang-apat. Siya si Jacob. Pagkatapos ay sa 2 magkatabing incubator kung nasaan ang mga babae. At sila ang aking mga prinsesa. Si Sofia at si Angela. Miguel, Samuel, Leo, Jacob, Sofia, at Angela. 6 na pangalan. 6 na buhay. Ang kanilang mga anak, nakatayo lang sila roon, si Liana at si Marco. Magkatabi, pinagmamasdan ang mga bunga ng kanilang hindi inaasahang pagsasama. Ang lahat ng kontrata, lahat ng galit, lahat ng pagdududa ay pansamantalang naglaho. Sa sandaling iyon, hindi sila 2 estranghero na pinagbuklod ng obligasyon. Sila ay mga magulang, pinag-isa ng isang napakalaking pag-ibig at isang matinding takot para sa 6 na maliliit na nilalang sa kanilang harapan. Ang pagod ay bumalot sa katawan ni Liana, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang payapang kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng kawalan ng katiyakan, naramdaman niya ang pag-asa. Isang figura ang tahimik na lumapit sa kanila. Isang doktor na nakasuot ng light blue na scrubs, mas bata kaysa kay Dr. Santos. Mayroon itong seryosong mukha at mababait, ngunit pagod na mga mata. "Mr. and Mrs. Alcantara? I'm Dr. Ramirez, the head neonatologist." Pagpapakilala nito, ngumiti si Liana. "Doktor, maraming salamat po sa pag-aalaga sa kanila. Problem the good." Tumango ang doktor, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Liana papunta kay Marco, at pagkatapos ay sa huling incubator sa linya, kung nasaan ang pinakamaliit sa 6. "They are all fighters," sabi ni Dr. Ramirez. "But we need to monitor them closely, especially the youngest one." Biglang kinabahan si Liana. Huminga ng malalim ang doktor. Tila naghahanda para sa isang mahirap na usapan. "Mr. and Mrs. Alcantara, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa bunso ninyo. Narito na." "Mr. and Mrs. Alcantara, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa bunso ninyo." Ang mga salitang iyon ni Dr. Ramirez
ay parang isang gong na umalingaw-ngaw sa loob ng NICU, tinatabunan ang mahihinang tunog ng mga makina. Dinala sila ng doktor sa isang maliit at tahimik na consultation room sa labas. Puti ang mga pader, malamig ang hangin. Isang malamig na bakal ang tila ipinukpok sa dibdib ni Marco. Nakaupo si Liana sa wheelchair. Ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Ang pamumutla nito ay mas tumindi. Huminga ng malalim si Dr. Ramirez at inilapag ang isang folder sa mesa. Based on the initial 2D echo we performed, your youngest son has what we call tetralogy of Fallot. It's a complex congenital heart defect. Tetralogy of Fallot. Ang mga salitang iyon ay dayuhan sa pandinig ni Marco. Sanay siyang makarinig ng mga komplikadong termino sa negosyo, leveraged buyouts, hostile takeovers, quarterly earnings, ngunit ang mga salitang ito ay galing sa ibang mundo. Isang mundong hindi niya kontrolado. Ano po ang ibig sabihin niyan, Doc? Basag ang boses na tanong ni Liana. It's a combination of 4 related heart defects that commonly occur together. Paliwanag ng doktor, gamit ang isang diagram mula sa folder. It affects the structure of the heart, causing oxygen-poor blood to flow out of the heart and into the rest of the body. Pinilit ni Marco na intindihin. Ang nakikita lang niya ay isang diagram ng isang sirang puso, ang puso ng kanyang anak. May lunas ba ito? Iyon ang tanging tanong na mahalaga kay Marco. Ang boses niya ay direkta at walang emosyon, ang kanyang karaniwang panangga sa mga krisis. Yes, sabi ng doktor. Open heart surgery. Kailangan nating ayusin ang mga depekto. But the surgery itself is high risk, especially for a premature infant as small as him. He needs to be stronger, more stable, but we also can't wait too long. Bumalik ang tingin ni Marco sa doktor. Ito na ang kanyang teritoryo. Problema, solusyon, gastos. Sino ang pinakamagaling? Tanong niya. Sino ang pinakamagaling na pediatric cardiac surgeon sa Pilipinas? Sa buong mundo? Dalhin ninyo siya rito. Money is not an issue. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Ramirez. Mr. Alcantara. Hindi lang po ito tungkol sa pera. It's a matter of timing and the baby's stability. We have excellent surgeons here, but we are fighting against time and his own fragile body. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Marco Alcantara na siya ay walang kapangyarihan. Ang kanyang bilyon-bilyong piso, ang kanyang impluensya, ang kanyang kakayahang mag-utos at masunod lahat ng iyon ay walang silbi sa harap ng isang maliit at sirang puso. Gabi, ang ospital ay tahimik, maliban sa mga yapak ng mga nurse at ang malayong tunog ng mga makina. Magkatabi silang nakatayo ni Liana sa harap ng incubator ng kanilang bunso, ang pinakamaliit sa anim. Ang pinakamarupok. Hindi pa nila siya napapangalanan. Liam? Mahinang sabi ni Liana. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang anak. Ang ibig sabihin, resolute protector o strong-willed warrior. Liam. Napakagandang pangalan. Liam. Ulit ni Marco, na tila sinusubukan ang bigat ng pangalan sa kanyang dila. Tumango siya. His name is Liam. Sa sandaling iyon, ang maliit na nilalang na iyon ay hindi na lang ang bunso. Siya na si Liam. May pangalan, may pagkakakilanlan. Mas naging totoo ang laban na kailangan nilang harapin. Biglang napayuko si Liana. Ang mga balikat ay nagsimulang manginig. Kasalanan ko ba to? Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Marco, dahil ba na-stress ako? Dahil ba nag-away tayo? Kasalanan ko ba kung bakit may sakit si Liam? Ang bawat salita ay parang isang akusasyon na sumasaksak din sa puso ni Marco. Naalala niya ang kanilang pagtatalo, ang pagsigaw niya, ang takot sa mga mata nito bago ito nag-collapse.
Ngunit ang dating Marco, na maaaring manahimik o magbigay ng isang formal na sagot, ay nawala. Ang naroon ngayon ay isang ama na nakakaramdam ng parehong takot at sakit. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang braso sa mga balikat ni Liana at hinila ito palapit sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig nito. Hindi, mariin niyang sabi. Ang kanyang bibig ay malapit sa buhok nito. Walang may kasalanan nito, Liana. Hindi mo kasalanan. Naririnig mo ba ako? Sumubsob ito sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay bumabasa sa kanyang damit. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ito hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pangangailangang hindi niya maipaliwanag ang pangangailangang protektahan ito mula sa sakit na pareho nilang nararamdaman. Ang kanilang pagiging magulang kay Liam ang nagwasak sa huling pader na namamagitan sa kanila. Ginawa ni Marco ang tanging alam niyang gawin. Ang kumilos. Ginawa niyang pansamantalang opisina ang isang pribadong waiting room. Ang kanyang cellphone ay halos umusok. Tinawagan niya ang mga contacts sa Amerika, sa Singapore, sa Europa. I need a consultation with the head of pediatric cardiology at Johns Hopkins. Yes. Now. Charter a private jet. I want a team from a London hospital on standby. I'm transferring $10 million to the hospital's foundation. I want every single resource available for my son. Nag-utos siya. Gumawa siya ng mga plano. Inilipat niya ang malalaking halaga ng pera. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang takot. Isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likod. Paano kung hindi ito sapat? Kinailangan niyang bumalik sa Alcantara Tower. May mga importanteng dokumento para sa financial transfer na kailangan ng kanyang personal na pirma. Pagod na pagod siyang naupo sa kanyang leather chair. Ang kanyang opisina na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isa na ngayong hawla. Ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana ay hindi na nakakamangha. Ang lahat ay walang kulay. Kumatok ang kanyang sekretarya, si Ana, at pumasok. May pag-aalala sa mukha nito. Sir, kumusta po ang mag-iina ninyo? They are fighting, sagot ni Marco. Minasahe ang kanyang sentido. Arrange the wire transfer immediately, Ana, and cancel all my meetings for the rest of the week. Masusunod po, sir, sabi ni Ana. Ngunit hindi ito umalis. Nag-aalangan ito sa may pinto. Share. May bisita po kayo. Napakunot ang noo ni Marco. I'm not seeing anyone. Sinabi ko na yan. Pero sir, nagpipilit po siya, sabi ni Ana. Na tila hindi komportable. She said it's important. Sino ba yan? Inis na tanong ni Marco. Ang pasensya niya ay manipis na. Huminga ng malalim si Ana bago sumagot. Si Miss Isabella Gonzales. Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang dugo ay tila biglang nagyelo. Isabella, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano hindi magtiwala. Ang multo ng kanyang nakaraan. Ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso. Nandito siya. Ngayon. Sa lahat ng oras. Bakit ngayon? Bago pa man siya makasagot, marahang bumukas ang pinto sa likod ni Ana. Pumasok si Isabella, nakasuot ng isang mamahaling pulang damit na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid. Isang matapang na pabango na nagbabantang sakalin ang lahat ng hangin. Marco, darling, sabi nito. Ang boses ay malambing. I heard the news. I just had to come and see how you are. Nakatitig lang si Marco sa kanya. Ang kanyang isipan ay blanco. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa ospital. At ngayon, ang personifikasyon ng kanyang pinakamasamang bangungot ay nakatayo sa kanyang harapan. Narito na ang 7 kabanata.
Ang mga araw ni Liana ay nagkaroon ng isang nakakapagod na ritmo. Ang kanyang mundo ay lumusong sa espasyo sa pagitan ng kanyang recovery room at ng NICU. Ang kanyang oras ay nahati sa 6 na maliliit na incubator, ngunit ang kanyang puso at isipan ay laging nakatuon sa isa, kay Liam. Sa bawat mahinang pag-iyak ni Sofia, sa bawat malikot na paggalaw ni Leo, mayroong isang munting tuwa na sumisibol. Ngunit ang bawat beep ng monitor ni Liam, bawat pagbabago sa kanyang paghinga, ay nagdudulot ng isang alon ng kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ang naging kanyang bato. Ang pader ng yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang CEO na turing sa kanya ay isang empleyado. Ang Marco na kasama niya ngayon ay isang ama na may parehong takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Magkasama silang nakikinig sa mga paliwanag ng doktor. Magkasama silang nagbabantay sa gabi. Kung minsan, sa sobrang pagod, nakakatulog si Liana sa balikat nito habang nakaupo sila sa labas ng NICU, at paggising niya, may kumot nang nakabalot sa kanya. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nakatayo sa harap ng incubator ni Liam, kinakausap ito ng pabulong. Isang malaking pag-aayos ng bulaklak ang biglang pumasok sa kanyang peripheral vision. Napakalaki nito, puno ng mga puting lilies at rosas, na halos natatakpan ng nurse na nagtutulak nito sa isang cart. Huminto ito ilang hakbang mula sa kanya. At mula sa likod ng mga bulaklak, isang babae ang lumitaw. Matangkad ito, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng navy blue dress na tila isinukat para sa kanya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Kahit sa loob ng isang ospital, nagliliwanag ito sa kapangyarihan at kumpiyansa. Napatingin si Liana sa sarili niyang suot, isang simpleng t-shirt at jogging pants. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Pakiramdam niya ay isa siyang gusgusing halaman sa tabi ng isang perpektong bulaklak. Ngumiti ang babae. "Oh, I'm so sorry. Naghahanap ako ng tamang silid. Dinalaw ko lang sana ang anak ng isang kaibigan." Ang kanyang mga mata ay matalas. Tinitingnan si Liana mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ang kanyang ngiti ay mas lumawak. "Teka, ikaw siguro si Liana?" "Ay, Mikudan." Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. "Paano mo nalaman?" Nagtatakang tanong ni Liana. Humakbang palapit ang babae. Inilahad ang isang kamay na may perpektong pulang kuko. "Isabella Gonzalez. Marco and I, we go way, way back." Isabella. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan na minsan niyang narinig mula sa ina ni Marco sa isang pag-uusap. Ang dating fiancé. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Liana. Tinanggap niya ang kamay nito. "Malamig ito. Nakita ko sa balita ang tungkol sa sextuplets," sabi ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa mga incubator. What a feat! Anim agad. It must be a huge responsibility. Ang tono nito ay tila nakikiramay, ngunit may isang matalim na bagay sa likod nito na hindi maipaliwanag ni Liana. Ang tono nito, "Narito ako para makiramay." Pagpapatuloy ni Isabella, "I heard about the youngest one's condition." Nakakalungkot. And the 7 preface. Ang kanyang mga salita ay tama. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Tila ba sinusuri nito ang bawat reaksyon ni Liana? Hinahanap ang isang kahinaan. "He's a fighter!" Matatag na sagot ni Liana. "Of course he is. He's an Alcantara after all," sabi ni Isabella. At pagkatapos, idinagdag niya ang mga salitang tatatak sa isipan ni Liana. "You know, Marco has a soft spot for fragile things." "And sir," tumingin si Isabella sa incubator ni Liam. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Liana. Isang makahulugang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "But he always goes back to what is strong." Natahimik si Liana. Ang ibig sabihin ng mga salitang iyon ay kasing linaw ng salamin.
Si Liam, ang fragile thing. At si Liana, sa kanyang estado ngayon pagod, magulo, puno ng takot ay isa ring marupok na bagay. At si Isabela, nakatayo sa kanyang harapan na puno ng lakas at kumpiyansa, ay ang kahulugan ng strong. Salamat sa pagbisita. Malamig na sabi ni Liana, pinuputol ang usapan. Ngumiti si Isabela. Of course. Please, send my regards to Marco. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, nag-iwan kay Liana, na may malamig na kaba sa kanyang dibdib. Nang bumalik si Marco sa ospital kinagabihan, may nagbago sa kanya. Ang init at pag-aalala sa kanyang mga mata kaninang umaga ay napalitan ng isang pamilyar na lamig. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang kanyang mga sagot ay maikli. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Liana. Busy. Maraming problema sa opisina. Sagot nito. Hindi nakatingin sa kanya. Ang atensyon ay nasa cellphone. Ang tulay na dahan-dahan nilang itinatayo ay tila gumuho. Ang pagkakaisa na kanilang naramdaman ay biglang naglaho. He always goes back to what is strong. Ang mga salita ni Isabela ay bumalik sa kanya. Ito na ba iyon? Bumabalik na ba si Marco sa kanyang mundo? Ang mundo ng negosyo? Ng kapangyarihan? Ang mundo kung saan nabibilang si Isabela? At iniiwan si Liana sa mundo ng ospital at mga may sakit na bata. Ang maliliit na buto ng pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, isang nurse ang lumapit sa kanya habang nagbabantay siya sa NICU. Ma'am Liana, may nag-iwan po nito para sa inyo sa front desk. Sabi ng nurse, inaabot ang isang simpleng brown na envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka. Binuksan ito ni Liana. Sa loob, may isang piraso lang ng makintab na papel. Isang litrato. Ang litrato ay kuha sa isang magarbong party. Nakatayo sa gitna si Marco, mukhang mas bata, nakasuot ng isang mamahaling tuxedo. Katabi niya si Isabela. Nakasuot ng isang kumikinang na gintong gown. Nakasabit ang braso ni Isabela sa braso ni Marco. Ang kanyang ulo ay nakahilig dito habang may ibinubulong sa kanyang tainga. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Liana. Ito ay ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Nakangiti ito. Isang tunay, malawak, walang pag-iingat ng ngiti. At ang paraan ng pagtingin niya kay Isabela, mayroong isang init, isang pagsamba, isang uri ng pagmamahal na hindi pa kailanman nakita ni Liana sa mga mata ni Marco. Lalo na hindi para sa kanya. Ang litrato ay isang bintana sa isang nakaraan na hindi siya bahagi, isang patunay ng isang koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang kasunduan sa kasal. Isang mundo kung saan si Marco ay masaya at ang dahilan ng kanyang kaligayahan ay ang babaeng bumisita sa kanya kahapon. Napahigpit ang hawak ni Liana sa litrato. Ang mga gilid nito ay kumukuyom sa kanyang palad. Ang tiwalang dahan-dahan niyang inaalagaan ay biglang nalanta. Ang pag-asang nagsimulang sumibol ay biglang natabunan ng isang madilim na anino. Ang litratong hawak niya ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang lason. At nagsimula na itong kumalat sa kanyang sistema. Narito na ang 8 kabanata. Isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng NICU. Isang mahabang, walang patit na beep. Nagmula ito sa incubator ni Liam. Ang lahat ng kulay sa mundo ay tila naglaho. Nakita ni Marco ang mga nurse na nagmamadaling lumapit. Isang doktor ang sumisigaw ng mga utos na hindi niya maintindihan. Hinila si Liana palayo, umiiyak, ngunit si Marco ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa munting dibdib ni Liam na hindi gumagalaw at sa tuwid na linya sa monitor. Isang tuwid walang buhay na linya, flatline. We're losing him.
Get the crash cart. Now? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit parang nanggagaling sa napakalayo. Isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang likod, ang parehong lamig na naramdaman niya noong araw na iwan siya ni Isabela. Ngunit ito ay mas masahol. 100 beses na mas masahol. Ito ay ang lamig ng ganap, nakawalan ng kapangyarihan. Ilang minuto ang lumipas na parang isang walang hanggang bangungot. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang tuwid na linya ay muling naging isang putol-putol na ritmo. Mahina, hindi regular, ngunit naroon. Buhay. Nakabalik si Liam. Sa ngayon, sumandal si Marcos sa pader. Ang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang costume na hindi na bagay sa kanya. Sino siya para magsuot ng ganito? Kung hindi man lang niya kayang protektahan ang kanyang sariling anak. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate ng walang tigil. Sa loob ng ilang araw, binaliwala niya ito. Ngunit ngayon, kinuha niya ito, umaasang sa pagharap sa ibang problema, mawawala ang sakit sa kanyang dibdib. Isang tawag mula sa kanyang CFO, si David. Marco, nasaan ka? Nagkakagulo na dito. Sigaw ni David sa kabilang linya. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa ating quarterly losses. It's all over the news. Binuksan ni Marco ang isang financial news app. Nakita niya agad ang headline, nakasulat sa malalaking pulang letra. Alcantara Corp. In financial peril? Stocks plummet amidst rumors. Sa ilalim, isang graph na nagpapakita ng isang matarik na pagbagsak. Ang presyo ng kanilang stock ay bumubulusok pababa. Milyon-milyon ang nawawala sa bawat segundo. Isabela. Iyon lang ang nasabi ni Marco. Ano? Tanong ni David. Wala. Fix it, David. Do whatever you have to do. Utos niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang dating awtoridad. Bago pa man makasagot si David, pinatay na niya ang tawag. 2 sunog. Ang isa ay nagbabantang tumupok sa kanyang pamilya. Ang isa ay nagbabantang tumupok sa kanyang imperyo. At siya ay nakatayo sa gitna. Walang sapat na tubig para patayin ang alinman sa mga ito. Pagbalik niya sa recovery room, naabutan niya si Liana na nakaupo sa gilid ng kama. Maputla ito. Ang mga mata ay namumugto. Sa kanyang kamay, hawak nito ang isang litrato. Ang litrato nila ni Isabela. Totoo ba to? Tanong ni Liana. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa galit. Tumingin si Marco sa litrato. Pagkatapos ay kay Liana. Ang kanyang utak ay pagod. Ang kanyang puso ay durog. Wala na siyang lakas para sa isa pang laban. Liana, now is not the time. Sabi niya, ang boses ay mas pagod at mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Kailan, Marco? Tumayo si Liana, humakbang palapit. Kailan ang tamang oras? Kapag bumalik na siya sa buhay mo. Kasi, nandito na siya. Nagpakita na siya sa akin. At ngayon, ipinadala niya to. Ano to, Marco? Isang paalala? Isang babala? Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin na ang litratong iyon ay isang masakit na alaala. Gusto niyang sabihin na ang ngiti niya roon ay isang kasinungalingan na matagal na niyang ibinaon. Gusto niyang sabihin na si Isabela ang dahilan ng lahat ng demonyo sa kanyang isipan. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ang tanging lumabas ay ang pagod. It's an old photo. It means nothing. Sabi niya, isang sagot na alam niyang hindi sapat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Nothing? Ang tingin mo sa kanya sa litratong yan, Marco. Hindi mo pa ako kailanman tiningnan ng ganyan. Ang katotohanan sa mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. This is not about her. Pilit niyang sinabi. This is about our son. Arang to. Anak natin? Ulit ni Liana.
Ang sakit sa kanyang boses ay malinaw na ngayon. O isa lang sa mga fragile things mo na iiwan mo rin kapag may nahanap kang mas matibay? Ang mga salita ni Isabela. Ginamit ni Liana ang mga salita ni Isabela. Natahimik si Marco. Umiling si Liana. Ang mga luha ay muling bumagsak sa kanyang mga pisngi. Inilapag niya ang litrato sa mesa. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Binatan. Pagkatapos ay tumalikod ito, humiga sa kama, at ibinaling ang kanyang likod sa kanya. Tapos na ang usapan. Gabi. Ang opisina ni Marco sa Alcantara Tower ay madilim at tahimik. Wala na ang mga empleyado. Wala na ang mga tawag. Tanging siya at ang mga ilaw ng syudad sa labas. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Pakiramdam niya ay pag-aari niya ang lahat ng nakikita niya. Ngayon, pakiramdam niya ay isang estranghero siya na nakatingin sa isang mundong hindi na niya bahagi. Nawasak siya. Nawawala ang kanyang anak sa isang sakit na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Nawawala ang kanyang kumpanya sa mga kamay ng isang babaeng minsan niyang minahal. At nawawala ang kanyang asawa sa isang dagat ng pagdududa na siya mismo ang may gawa. Umupo siya sa kanyang silya at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, naramdaman ni Marco Alcantara na gusto niyang sumuko. Naramdaman niyang natalo na siya sa lahat ng larangan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero, ngunit alam niyang mula ito sa ospital. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Mr. Alcantara? This is Dr. Ramirez. Napahigpit ang hawak ni Marco sa telepono. Doctor, si Liam. Anong nangyari? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ang doktor. Ang boses ay kalmado ngunit seryoso. His vitals are dropping again, Mr. Alcantara. He's not responding to the medication anymore. We are running out of options. Napapikit si Marco, hinihintay ang hatol. There is one last option, pagpapatuloy ng doktor. We can perform the surgery now, tonight. But I have to be honest with you. His chances are very low. It's extremely high risk, given his current state. Huminga ng malalim si Dr. Ramirez. But it's his only chance. You need to make a decision. Now. Narito na ang ikasiyam na kabanata. Ang sakit na dulot ng litrato at ng malamig na pakikitungo ni Marco ay kumukuyom pa rin sa puso ni Liana nang kumatok ang isang nurse sa kanyang pinto. Nakatayo lang siya sa gitna ng kanyang silid. Hawak ang cellphone, tulala. Pagkatapos ng maikling tawag mula sa NICU, si Liam, ang kanyang munting mandirigma, bumibigay na ito. Isang desisyon ang kailangang gawin. Ngayon din, sa isang iglap, lahat ng iba pang bagay ay naglaho. Ang litrato, ang babae, ang nakaraan, ang panunumbat, wala nang halaga ang lahat ng yun ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang anak. Alam niya kung sino ang kailangan niyang hanapin. Hindi ang CEO ng Alcantara Corp na kinatatakutan ng lahat. Hindi ang lalaking may madilim na nakaraan. Kailangan niyang hanapin ang ama ni Liam. Kailangan niyang hanapin si Marco. Tinuntun niya ang bawat sulok ng ospital. Wala ito sa labas ng NICU. Wala ito sa kanilang silid. Hanggang sa isang lugar na lang ang pumasok sa kanyang isipan, ang kapilyangang ospital. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na kahoy na pinto. Sa loob, madilim at tahimik. May iilang kandilang nakasindi sa altar, nagbibigay ng isang mahinang liwanag, at doon, sa isa sa mga upuan sa harap, nakaupo si Marco. Hindi ito nagdarasal. Nakaupo lang ito roon. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang malapad na likod, na laging tuwid at puno ng awtoridad, ay ngayon ay kuba
at mukhang pasan ang buong mundo. Mukha siyang talunan, mukha siyang wasak. Dahan-dahang lumapit si Liana. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Marco, mahina niyang tawag. Nahanap din kita. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Sa mahinang liwanag, nakita ni Liana ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito at pagod, ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Dalisay na sakit. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang siya nito na tila hindi makapaniwala na naroroon siya. Naupo si Liana sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga hindi nasasabing salita. Sa huli, si Liana ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Isang katatagang hindi niya alam kung saan nanggaling. Nakausap ko si Dr. Ramirez. Sabi niya, tumango si Marco. Ang tingin ay ibinalik sa sahig. Ano man ang desisyon mo, kasama mo ako. Pagpapatuloy ni Liana. Tumingin siya sa wasak na figura sa tabi niya. Sabay nating haharapin to. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Ang mga salitang lunas sa lahat ng lason na kumalat sa pagitan nila. Nagtitiwala ako sa'yo, Marco. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. At sa ilalim ng pagkabiglang iyon, isang munting kislap ng pag-asa. Dinala sila ng kanilang mga paa sa rooftop ng ospital. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Isang kaibahan sa siksik na hangin sa loob. Sa ilalim nila, ang syudad ay isang karagatan ng mga kumukutitap na ilaw. Sa itaas nila, ang buwan ay isang tahimik na saksi. Matagal silang walang imik, nakatingin lang sa malayo. Dahil sa kanya, natuto akong isara ang puso ko. Tukaliyeng, nagsalita si Marco. Ang boses ay mahina, halos isang bulong. Si Isabella, akala ko siya na ibinigay ko ang lahat sa kanya. My trust, my future, my love. Pero isang araw, iniwan niya ako. Pinili niya ang isang mas mayaman, isang mas makapangyarihang business partner ng ama niya. Itinapon niya ako na parang basura. Napapikit si Marco. Tinuruan niya ako na ang pag-ibig ay isang transaksyon, na ang pagtitiwala ay isang kahinaan. Kaya nagtayo ako ng mga pader. Sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ko nahahayaang may makapasok ulit, na kontrolado ko ang lahat. Humarap ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang kaluluwa sa likod ng mga pader na iyon. Isang kaluluwang nasugatan. Kaya noong una kitang nakilala, ang nakita ko lang ay isang kasunduan. Isang paraan para makuha ang gusto ko ng walang panganib. Pero mali ako, Liana. Mali ako sa lahat ng bagay. Oras na para aminin din ni Liana ang kanyang sariling mga sikreto bago ang kasal natin. Panimula niya. Nakatanggap ako ng isang full scholarship sa Florence, Italy, para sa sining ko. Iyon ang pinakamalaking pangarap ko. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco, pag-unawa, pero bumabagsak na ang negosyo ni na mama at papa. Ang kasal na ito ang tanging pag-asa nila. Kaya tinalikuran ko ang pangarap ko. Hindi dahil sa pera, Marco, kundi dahil sa utang na loob. Dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Huminga siya ng malalim. Kaya noong una kitang nakilala, ang nakita ko lang sa'yo ay isang obligasyon, isang kontrata na kailangan kong tapusin para makuha ang kalayaan ko. Hinawakan ni Liana ang malamig na kamay ni Marco. Pero pareho tayong mali. Pareho tayong duwag. Nagtatago sa likod ng ating mga nakaraan. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na lakas. Hindi ka mahina, Marco, dahil sa nangyari sa'yo. At hindi rin ako isang oportunista dahil sa ginawa ko. Ngumiti siya. Mga magulang tayo, nagagawin ang lahat para sa ating pamilya.
para sa ating mga anak. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang kamay. Natatakot ako, Liana. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung anong gagawin. Natatakot akong mawala si Liam. Alam ko, sagot niya. Kaya nga sabay nating haharapin to. Bumalik sila sa loob, ang kanilang mga puso ay mas magaan. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkadugtong na. Hinanap nila si Dr. Ramirez na naghihintay sa kanila. Inilatag ng doktor ang consent form sa isang mesa. Isang pirasong papel na naglalaman ng buhay at kamatayan. Ang risk ay napakataas. Ulit ng doktor. Kailangan kong siguraduhin na naiintindihan ninyo. Kinuha ni Marco ang ballpen. Ngunit bago siya pumirma, tumingin siya kay Liana. Inilahad niya ang ballpen sa kanya. Kinuha ito ni Liana. Magkahawak kamay. Sa ilalim ng pangalan ni Liam, sabay nilang isinulat ang kanilang mga pirma. Isang desisyon, isang pag-asa. Pagkatapos, inihatid nila ang kanilang anak hanggang sa pinto ng operating room. Hinaplos ni Liana ang salamin ng incubator sa huling pagkakataon. Laban anak, bulong niya. Nandito lang kami ni Papa. Isinara ang mga pinto. Isang pulang ilaw sa itaas nito ang umilaw. Surgery in progress. Naiwan silang dalawa sa tahimik na pasilyo. Walang salita ang kailangan. Sumandal si Liana sa dibdib ni Marco. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang isang kamay ay nakahawak sa likod ng kanyang ulo na tila pinoprotektahan siya mula sa buong mundo. Ang magagawa lang nila ay maghintay. Narito na ang 10 kabanata. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Ang bawat minuto ay isang dekada. 6 na oras. 6 na oras na silang nakaupo sa labas ng operating room, sa isang pasilyo na naging kanilang munting mundo. 6 na oras na nakikinig sa nakakabaliw na tunog ng sarili nilang paghinga. Nakasandal si Liana sa kanyang balikat. Marahil ay tulog dahil sa sobrang pagod. Ngunit alam ni Marco na hindi. Pareho silang gising. Parehong naghihintay. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng operating room. Agad silang napatayo. Si Dr. Ramirez ang lumabas. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mukha ay pagod na pagod. May butil-butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi mabasa ni Marco ang kanyang ekspresyon. Huminto ang paghinga ni Marco. Ito na, ang hatol. Lumapit ang doktor sa kanila. Tumingin ito kay Liana. Pagkatapos ay kay Marco. Isang maliit, pagod na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi nito. The surgery was long and very complicated. Panimula ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado. But the little warrior inside, he fought hard. Huminga ng malalim si Dr. Ramirez. The surgery was a success. Liam is stable. He's going to make it. Isang alon ng lunas, isang napakalakas na puwersa na halos magpatumba kay Marco ang bumuhos sa kanya. Napasandal siya sa pader. Ang mga binti ay biglang nanghina. Isang kamay ang napapunta sa kanyang mukha. Tinatakpan ang kanyang mga mata habang isang mainit na luha ang pumatak. Buhay. Buhay ang anak niya. Narinig niya ang isang mahinang hikbi. Si Liana. Niyakap niya ito ng mahigpit. At naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito habang umiiyak ito nang umiiyak sa kanyang dibdib. Hindi ito iyak ng pighati, kundi iyak ng dalisay. Nag-uumapaw na kagalakan. Narinig mo ba yon, Marco? Ligtas na siya, sabi ni Liana sa gitna ng mga luha. Ligtas na ang anak natin. Oo, bulong ni Marco. Hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. He's safe. Our son is safe. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, sila lang ang tao sa mundo. Ang kanilang tagumpay. Ang kaligayahan, gayunpaman, ay panandalian. Habang inaasikaso ni Liana ang paglipat ni Liam sa isang special recovery room,
Bumalik si Marco sa kanilang silid para kumuha ng ilang gamit. At doon, ang kanyang cellphone ay nag-umpisang mag-ingay na parang isang sirena ng sunog. Mga text mula kay David, ang kanyang CFO. Mga email na may markang urgent, mga missed call mula sa kanilang legal department. Sinagot niya ang tawag ni David. Marco, thank God. Kanina pa kita tinatawagan. Sigaw ni David. You need to see this. Turn on the television. Any news channel. Kinakabahan. Binuksan ni Marco ang TV sa silid. At doon, sa screen, nakita niya ang mukha ng demonyo, si Isabela Gonzalez. Nakatayo ito sa isang podium sa isang magarbong hotel ballroom. Sa harap ng daan-daang kamera. Sa tabi niya ay si Mr. Velasco, ang pinakamalaking karibal ng Alcantara Corp. Ang headline sa ilalim screen, Liva, Isabela Gonzalez and Velasco Group announce hostile takeover of Alcantara Corp. The leadership of Marco Alcantara has failed. May kumpiyansang sabi ni Isabela sa mga mikropono. His personal and family issues have compromised the company. It's time for a change. It's time for stronger, more focused leadership. Napatitig si Marco sa screen. Ang dugo ay kumukulo sa kanyang mga ugat. Ito na ang huling dagok. Habang abala siyang iligtas ang buhay ng kanyang anak, sinaksak siya ni Isabela sa likod. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Elena, ang tiyahin ni Liana, may dalang isang bayong ng pagkain. Sa likod niya ay si Liana. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, anong nangyayari? Tanong ni Liana. Nakita ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang palabas sa TV. Ngunit si Tita Elena ang sumagot. Ang kanyang karaniwang malambing na mukha ay ngayon ay seryoso at matalas. Alam ko na, sabi ni Tita Elena. Inilapag niya ang pagkain at kinuha ang isang malaking brown folder mula sa kanyang bag. Matagal na akong may kutob sa babaeng yan, Marco. Mula pa noong una ko siyang nakita sa mga society pages. May mga kaibigan akong gumawa ng kaunting investigasyon para sa akin. Inilatag niya ang folder sa kama. Binuksan ito ni Marco. Sa loob, naroon ang lahat. Mga kopya ng bank records na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na lumilipat mula sa Velasco Group papunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Isabela. Mga email trail sa pagitan ni Isabela at ng ilang matataas na opisyal sa loob mismo ng Alcantara Corp. Mga opisyal na binayaran para mag-leak ng maling impormasyon. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang recording ng isang usapan sa telepono. Pinindot ni Marco ang play sa isang maliit na digital recorder, nakasama sa folder. Ang boses ni Isabela. Make sure the negative financial data leaks tomorrow. Marco will be too distracted with his sick child. By the time he realizes what's happening, it will be too late. The company will be mine. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa dibdib ni Marco. Ito ang katibayan, ang patunay ng kanyang pandaraya. Tumingin siya kay Tita Elena. Pagkatapos ay kay Liana. Si Liana ang lumapit. Kinuha niya ang folder. Tiningnan niya ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong apoy. Hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco. Ang babaeng dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi natin hahayaang manalo siya. Kinuha niya ang kamay ni Marco. Lalaban tayo, Marco. Sabay, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ang lakas na nawala sa kanya ay bumalik. Hindi mula sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi mula sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Siya ang kanyang lakas. Tumango siya. Let's go. Ang ballroom ng hotel ay isang gubat ng mga kumikislap na ilaw at mga nag-uunahang reporter.
Nasa entablado si Isabela, tinatangkilik ang kanyang sandali, sumasagot sa mga tanong nang may mapagmataas na ngiti. Pagkatapos, bumukas ang mga pinto sa likod. Pumasok si Marco at si Liana, magkahawak kamay. Lahat ng kamera ay sabay-sabay na lumingon sa kanila. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay naglaho, napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng isang mapanuyang ngiti. Nagpatuloy sila sa paglakad, dire-diretso, hindi pinapansin ang mga tanong na isinisigaw sa kanila. Umakyat sila sa entablado, humarap sa lahat. Mr. Alcantara, sabi ni Isabela, nakabawi na. What a surprise! Akala ko ay may mas importante kang dapat asikasuhin. Hindi siya pinansin ni Marco. Kinuha niya ang isang mikropono. Tumingin siya sa mga mata ni Liana at nakita niya ang sarili niyang lakas na sumasalamin doon. Humarap siya sa mga reporter. Sa buong mundo. Good evening, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malakas, pumupuno sa buong silid. Miss Gonzalez has something to announce. But first, let me show you all the truth. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa isang technician sa likod, isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng Velasco Group ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang audio file ang nagsimulang mag-play. Ang boses ni Isabela ay umalingaw sa buong ballroom. Make sure the negative financial data leaks tomorrow. Marco will be too distracted with his sick child. Ang buong silid ay natahimik. Narito na ang huling kabanata. Ang boses ni Isabela, na umalingaw sa buong ballroom, ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay kumislap na parang isang bagyo ng kidlat. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Nakita ni Liana ang mukha ni Isabela sa malaking screen, ang kanyang mapagmataas na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong takot at hindi paniniwala. Si Mr. Velasco, ang kasabwat nito, ay mabilis na lumayo, na tila sinusubukang iligtas ang sarili mula sa isang lumulubog na barko, ngunit hindi na pinansin ni Liana ang gulo. Ang kanyang atensyon ay nasa kamay ni Marco na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang matatag na angkla sa gitna ng unos. Tumingin siya rito. At sa gitna ng lahat ng ingay, isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang pag-uusap ng pasasalamat, tiwala, at tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mabilis na montage. Ang eskandalo ay sumabog sa lahat ng balita. Ang tangkang hostile takeover ay gumuho. Si Isabela Gonzalez ay naharap sa maraming kaso ng fraud at market manipulation. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay nadurog na parang abo. Ang Alcantara Corp, sa ilalim ng muling nabuhay na pamumuno ni Marco, ay dahan-dahang nakabangon. Ngunit para kay Liana, ang tunay na tagumpay ay hindi nangyari sa boardroom o sa mga headline ng dyaryo. Nangyari ito ilang buwan pagkatapos, sa isang maaraw at tahimik na umaga. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay sa ospital, ihahatid na nila si Liam pauwi. Habang itinutulak ni Marco ang stroller kung saan ligtas na nakaupo si Liam, na ngayon ay mas malusog na at may bahagyang ngiti sa mga labi, sinalubong sila sa pinto ng 5 maliliit na nilalang. Sina Miguel at Samuel ay nag-uunahan sa paggapang. Si Leo ay sinusubukang tumayo habang nakahawak sa binti ng sofa. Sina Sofia at Angela naman, ang kanyang munting mga prinsesa, ay nakaupo sa playpen, pinupukpok ang kanilang mga laruan. Ang bahay ay puno ng buhay. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay isa ng masayang kaguluhan. Inilapag ni Liana ang car seat sa sahig. Lumapit ang 5 magkakapatid. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng kuryosidad para sa kanilang bagong dating na kapatid. Dati, ang pag-iisip pa lang ng 6 na sanggol
ay isang bangungot para kay Liana. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang 6 na anak na magkakasama sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay napuno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Tumingin siya kay Marco. Wala na ang CEO na nakilala niya, ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, na may isang baby carrier sa isang kamay at isang diaper bag sa kabilang balikat, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak. "Welcome home, Liam." Bulang ni Marco. "Welcome home, mga anak." Sabi naman ni Liana. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang kanyang tahanan. Ilang taon ang lumipas. Linggo ng umaga. Ang araw ay sumisikat sa bintana ng malaking sala. Ang eksena ay purong kaguluhan. Isang batang babae na may 2 maliit na tirintas. Si Sofia ay humahagulgol dahil natapunan ng gatas ang kanyang paboritong damit. 2 magkamukhang batang lalaki, sina Leo at Jacob, ay nag-aagawan sa iisang laruang robot na naglalabas ng mga ingay ng laser. Si Miguel, ang panganay, ay sinusubukang akyatin ang likod ng sofa. Si Angela naman ay masayang pinupukpok ang sahig gamit ang isang kutsara. At si Liam, ang kanilang munting mandirigma, ay tumatawa ng malakas habang pinapanood ang lahat. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala ng laban na kanilang pinagtagumpayan. "Marco, mahal, tulong!" Sigaw ni Liana mula sa kusina habang sinusubukang pakalmahin si Sofia. "Sandali, mahal. Tinitimpla ko pa ang 6 na bote ng gatas." Pabalik na sigaw ni Marco. Ang boses ay may bahid ng masayang panik. Lumabas si Liana mula sa kusina. Karga-karga si Sofia. Nakita niya si Marco sa harap ng isang mesa, napapaligiran ng mga bote ng sanggol, mga lata ng gatas, at isang maliit na bundok ng mga natapong powder. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay may mantsa ng kung ano. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon, na tila ba ang pagtitimpla ng tamang ratio ng tubig at gatas ay kasing halaga ng pagsasara ng ₱1 bilyong deal. Napanggiti si Liana. Naalala niya ang dati niyang pangarap. Isang tahimik na studio sa Florence, ang amoy ng pintura, ang katahimikan. Napakalayo noon sa realidad niya ngayon. Ang kanyang mundo ay maingay, magulo, at laging may amoy ng baby powder o natapong gatas. At hindi niya ito ipagpapalit para sa kahit ano. Sa isang sulok ng sala, nakatayo ang isang malaking canvas. Hindi pa ito tapos, ngunit ang mga hugis ay malinaw na. Ito ang kanyang pinakamalaking obra. Isang painting ng 8 tao, isang magulong pamilya, ang kanyang pamilya. Nang sa wakas, ay mapatahan niya si Sofia at matapos ni Marco ang kanyang misyon sa mga bote ng gatas, isang sandali ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Naupo silang 2 sa sahig. Sa gitna ng kanilang mga naglalarong anak, lumapit si Marco sa likuran ni Liana. Niyakap ito ng mahigpit. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinagmasdan ang kanilang mga anak, ang kanilang magandang kaguluhan. "Naaalala mo ba?" bulong ni Marco. "Noong sinabi kong ang kasal na ito ay isang kontrata?" Ngumiti si Liana. "Paano ko makakalimutan? Iyon na ang pinaka-estupidong deal na ginawa ko sa buong buhay ko," sabi ni Marco. "Dahil ang nakuha ko ay higit pa sa kahit anong kayamanan sa mundo." Humarap si Liana sa kanya, hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mga pader sa pagitan nila ay matagal nang gumuho. Ang mga sugat ay matagal nang naghilom. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinalakas ng mga pagsubok, at binuo sa pundasyon ng pagpapatawad at pagtanggap. Tinitigan siya ni Marco sa mata. Ang lamig at pagdududa ay wala na. Ang natira na lang ay dalisay, walang hanggan, na pagmamahal. "I love you, Liana," sabi niya. Ang mga salita ay puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi noon.
Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Isang ngiting puno ng kapayapaan. I love you too, Marco. All mine. At sa gitna ng ingay at tawanan ng kanilang anim na munting anghel, sa loob ng tahanan na kanilang binuo mula sa mga abo ng isang kasunduan, natagpuan nila ang kanilang perpektong katapusan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Liana at Marco. Maraming salamat. Mahal naming mga tagapakinig sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang malamig na kasunduan hanggang sa isang mainit at masayang tahanan na puno ng anim na munting anghel. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng kilig, luha, pag-asa, at higit sa lahat, pag-ibig. Ang istorya ni Liana at Marco ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto. Madalas, ito ay isinisilang mula sa mga pagkakamali, hinuhubog sa gitna ng mga pagsubok at pinapatatag ng pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang dugo at apelyido, kundi isang tahanang itinatayo natin sa puso ng bawat isa. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o inspirasyon kayong napulot at sana manatili sa inyong mga puso ang mensahe na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay. At ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang magmahal muli. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang paborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakatumatak sa inyo? Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.